Oy! Mga kapatid, kamusta kayo? Yung long time no see. Wow naman! Sabi ng inyong Ano ka lingkod, nasisira, ulo? mga kapatid, na napakatagal nang inaantay ang pagkakataon na masabi sa inyo, Happy Monday! At palakpakan natin si Binibining Cheryl Cosim. Sana po ganun din ang inyong umaga. Perpektong perpekto at wala nang iba. Sana all. Bawat Lunes na may pagkakataon po kami na kayo'y kwentuhan. Yan ay talagang niyayakap namin at dudurugin ng pinong-pino hanggang sa kayo'y masabi, welcome po. Baka nakalimutan ninyo, napaalala lang po namin ang programang Sana Lord ay alas 11 na po ang simula. Wow naman! Alas 11, 11. Isang ganyan. Wow! Huwag mo munang i-add. Oo, 11. Alas 11 ng umaga ang ating simula hanggang alas 12 po ng tanghali. Bueno, simulan po natin ang ating kuwento. Nakakapangilabot lamang na isipin na marami sa mga pangkaraniwang hirit sa buhay natin ay nakaugat sa malagim na pamahiin. Sa mga katutubong paniniwala na may kinalaman sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Hindi natin nadidinig. Hindi rin nararamdaman. Pero naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na wika. Isang halimbawa, ang tao po, tao po, tao po. Bakit nga naman, di ba? Bakit kailangang sabihin pa na ang kumakatok ay tao? True. Kailan ba naman natutong kumatok o mag-doorbell ang kambing o ang kabayo? At kahit gaano ka-high-tech ang inyong AI, ChatGPT, Claude o Gemini, ay hindi nito magagawa ang umatok sa inyong pinto o umampas ng bakal sa gate at sabihin, tao po, namamasko po. Tao po. Dahil nung araw daw, lalo na sa mga liblib na lalawigan, may mga pagkakataon na nasa mga labas ng bahay ninyo ay hindi matatawag na tao. Mas malinaw ang pakay nang nagsasabi ng tabi-tabi po habang nang naglalakad sa kagubatan o sa anumang lugar na hindi kayo pamilyar. Ito'y pagbibigay galang daw sa mga matagal nang nakatira sa lugar na yon. Nauna pa sa ating modernong mundo. Nauna pa sa anumang high-tech nating sibilisasyon. Sa kanilang kakaibang uri ng kondo na hindi yari sa simento, pero makapangyarihan ang mga residente. Hindi sila mga higante, pero wag nang subukan na sila ay galitin at tikman ang kanilang paghihiganti. Ganyan ang matututuhan ng ating mga tauhan sa ating kwento ngayong Lunes ng kababalaghan at kakatakutan. Yan ang tunay na impakto. Kung anong mangyayari pag ang mga nilalang na maliliit lamang na tanging pakiusap sa sangkatauhan ay sila ay igalang. Total napakalaki naman ng mundo na ating ginagalawan. Simulan na po nating pakinggan ang kwentong sinulat ni Didita Nawakyo Marasigan para alamin ang mangyayari kapag ang nuno ang napuno.
sino man kayong naninirahan dito sa punso, nakikiusap ako. Ilipat nyo na ang punso. Umalis na kayo rito bago kayo guluhin ng asawa ko. Mga nuno, o baka nag-iisang nuno, ilan man kayong naninirahan dito sa punso, nakikiusap ako. Umalis na kayo. Ilipat nyo na tong punso sa ibang bakuran. Ayokong may mangyari sa aking pamilya. Ayaw makinig ng asawa ko. Baka naman pwede kayo ang pakiusapan ko. Kayo na lang po ang umalis. Ayaw naming masaktan kayo. Huwag! Itim, huwag ka magpapakita sa kanya. Mukha naman siyang mabait. Hayaan na lamang natin siya magsalita. Mga nuno! Sige na! Nakikiusap ako. Baka kung anong gawin sa inyo ng mister ko. Umalis na kayo Dalhin niyo ang punso sa ibang lugar. Mini! Oh, anong ginagawa mo't nakaluhod ka sa harap ng bundok ng lupa? Kinakausap ko yung mga nakatira dito. Ha? Baliw ka na ba? Nahawa ka na sa nanay mo. Sige, Pilo. Umpisaan mo na. Oo, bakit kasama mo si Pilo? Anong gagawin mo? Ate Mini, ipinagigiba ni Kuya Sardo yung bundok ng lupa eh. Pero nuno sa punso ito, hindi nyo dapat galawin. Bundok lang to ng lupa, Mini. Anay ang laman nito. Zardo, nakikiusap ako. Halika nga. Puro kang kalokohan. Aray ko. Kuya, paano po itong punso? Hindi yan punso. Bundok lang yan ang lupa. Sige na. Patagin mo at sundin mo ang utos ko. Okay Kuya Sardo, sige po, ako nang bahala. Huwag, Pilo! Makinig ka sa akin! Tayo na! Doon tayo sa loob ng bahay. Tigilan mo ang kalokohang tinuro sa'yo ng nanay mo. Hindi yun punso. At walang lamang lupa na naninirahan doon. Wala, Mini! Ate Minnie, nagagalit po si Lola Saning. Naiintindihan ko. Pinagsabihan na rin niya ako. Dapat raw pinigilan ko si Zardo pero ano bang magagawa ko? Wala namang sinabi si Zardo na pwede kong kontrahin Mag-aaway lang kami nun. Sige po ate, magluluto po ako. Narito nang pinamili ni Lola Saning. Tamang-tama, nakapagsaing na po ako. Ulam na lang ang lulutuin ko. Sige, gawin mo ng trabaho mo. Sabi ni Mang Ramon, pwede pa rin ako makiusap sa mga naninirahan sa punso. Ang mabuti siguro, imbitahan ko silang manirahan sa loob ng bahay namin para hindi nila kami saktan o bigyan ng sakit. Tama, tutal, sinira ni Pilo ang kanilang tahanan. Pwedeng dito na mismo sa loob ng bahay, dito na sila manirahan. Yaya! Yaya Karina! Aba, si Leslie yun Sabi ni Karina, wala si Leslie sa pool. Yaya! Naku po, nalulunod yata ang bata. Kailangang sagipin ko. Tulong! Tulong po! Tulong! Sandali lang, Leslie. Eto, abutin mo ang dulo nitong panglinis ng swimming pool. Hindi rin ako marunong lumangoy. Abutin mo para hilahin kita patungo rito sa gilid. Opo! Ayan, kumapit ka ng mahigpit. Hawakan mo ng maigpit. Hindi! Nagiba ang anyo ni Leslie. Parang isang lamang lupa. Hawakan mo ng maigpit ang panglinis. Hindi ako makabitaw. Ano ba ang nangyayari? Maligno ka ba? Anong ginagawa mo sa akin? Ngayon, ako naman. Hindi ako marunong lumangoy. Ngayon, kukunin naman kita. Tulong! Tulong!
Ang tindi ng itim na duwende. Nagpanggap na siya ay si Leslie. At kinuha ang kasambahay nila Saning. Pero hanggang doon ay wala pa rin kamalay-malay itong si Zardo na ito ay simula pa lamang ng mga resulta sa kanyang nagawa. Sa kanyang tumangging maniwala sa babala ng kanyang biyenan tungkol sa mga nuno sa punso. Walang mawawala sa pagsabi ng tabi-tabi po. Wala. Pero sadyang may mga taong mayayabang katulad ni Zardo. Talagang tao. Akala nila sila lamang ang naghahari sa mundo. Ano ka nasisira, ulo? Naghahari din mga kapatid ang tulad ko, tulad nyo. Sa akin ang tao yan. Because all authority resides in the people. Mga kapatid, kayo po ang una't huli na pinagsisilbihan namin sa pamamagitan ng pamamahagi ng story. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Sa iyo na yan. Sa iyo na. Sa iyo na ang beat, ang bagong lipunan sa amin ang kwentuhan, mga kapatid. Welcome po sa isa na naman edisyon ng paborito ninyong radio drama program. Ngayon at kailanman, sino man ang maupo sa Malacanang. Ito po ang programang Sana Lord. Lord De Vera po ang inyong lingkod. Sa ating bagong oras, alas 11 na po hanggang alas 12. Manigas Ang ating kayong time slot. Ikaw ang manigas, boss. Alright. fake news. Ibang naninigas sa akin. At Yung masaya. kung ano yon, sa akin na lang yun. Diba? Chorba, mga kapatid. Mas pinaikling ng mga kwentuhan. Kaya ibig sabihin, mas pina-excite lalo. Mas kaaya-aya. Pero hindi pa rin mawawala ang husay ng ating mga artista. Maaari pong mapanood, hindi lamang po sa Facebook live broadcast, hindi lamang po sa YouTube live stream. Salamat po. Kundi sa Signal TV Channel 19 at Signal TV Channel 1 sa 1PH. Hindi na ito normal. Normal pa rin yan, eh. mga kapatid. Hindi nga. Ako po ang inyong lingkod. Oy, Lord De Vera. Bakit ka mangungupahan pa? Pwede ka namang mangungupahan pa? makinig sa ating magkabahay na. ba. Yan ang sabi ng nuno sa punso. Kaso sinira nitong si Zardo. Mga kapatid, kami muna yung mambibitin at sana kay swabing-swabe ang inyong Lunes. Nang tayo'y alam mo na. Unity pa rin, mga kapatid. Magbabalik ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay, Sana Lord, sa True FM sa 105.9. Rock and roll. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Huy! Mga kapatid, swabe, chill lang tayo. Chill, kamusta po ang Lunes ninyo? Kami swabe lang. Pero sigurado ako, hindi swabe ang magko-cover mamaya sa Senado. Sino to? Ng impeachment hearing, mga kapatid. Yan ang talagang kailangan ng matinding bendisyon. Mga kapatid, welcome back sa paborito niyong radio drama program. Kung sila ay busy ka rin. Busy rin tayo. Ang trabaho natin ay magkuwento. Mga kapatid, ang programang Sana Lord ay ito na. Ituloy na po natin ang ating radio drama. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Asan yung sisig ko, boss? Giniba, pinatag, sinira. Hindi naman sa inaano. Di ba? Yung maliit na burol sa kanilang bakuran.
wala namang ibang nasasagasaan. Andun lamang siya. Pero yan ang ginawa ng katiwalang si Pilo. Sampalin mo. Doon sa punso na nasa kanilang bakuran. Utos siya ng kanyang amo na si Zardo. Sino to? At walang kaabog-abog, walang katakot-takot na ginawa ni Pilo ang pangwawasak kasi tulad ni Zardo ay hindi rin siya naniniwala sa mga nuno-nuno na yan, sa mga duwende-duwende na yan. Bahala na si Batman. Pero ngayon ay nagsisimula na ang paniningil ng itim na duwende. At ngayon ay tuloy-tuloy nila na malalaman kung gaano kalupit o gaano katindi ang duwending ito at ang kanyang kapangyarihan. Ituloy na po natin ang pakikinig sa kwentong sinulat ni Didit Hanuakio Marasigan. Mga kapatid, ito na po. Kapag nuno ang napuno. Bakit mo ginawa yun? Sinira nila yung bahay natin. Walang kasalanan yung buhay na kinuha mo. Lahat sila sisigaling ko. Yung babaeng nakiusap sa atin. Bago giniba ang bahay natin, sabi niya, pwede tayong manirahan sa bahay nila. Dadaan-daanan nila. Minsan maagip ng mga bagay at katawan nila. Hindi yun ang ating mundo. Dito sa lupa. Ito ang ating mundo. Pero kung gusto mong gumanti, gantihan mo lang ang nakasakit sa atin. Hindi! Lahat sila, gagantihan ko. Wala silang kasalanan. Masyado ka mabait. Masyado ka namang malupit. Ihuhuli ko ang sumira ng ating tahanan. Pahihirapan ko siya. Kailangan matagal siyang pagdusa. Itigil mo na ito. Hindi alam ng mga tao na gawa nila. Yun nga ang ipinahihiwatig ko. May nagabala sila. Meron silang sinira. At pagbabayaran nila to ng kanilang buhay. Mahangal! Nakikipagkasundo sila sa atin. Hindi nyo maalis ang galit ko. Itim, lumipat na lang tayo ng ibang tirahan. Doon sa wala tayong mga gambala. Hindi! Hindi tayo mananatili. Dito ko gustong manirahan. Pero inasak na nila ang tirahan natin. Ganon! Sa bahay nila, doon tayo maninirahan. At sino mang makasakit sa atin, siya kung isusunod na babawin. Itim, itigil mo na ito. Nangihimasok ka sa buhay ng nasa ibabaw ng lupa. Hindi yun ang lugar natin. Mas marami kami sa inyo, puti. Mas marami kaming itim na nilalang dito sa ilalim ng lupa. Ginagambala nila ang tahimik nating pamumuhay. Kaya gagambalain rin namin sila. Nakakalungkot na si Tiri ang siningil ng mga nilalang. Bakit nga po si Tiri ang kinuha nila? Samantalang si Pilo naman po ang sumira ng bahay nila. Karina, mahirap ipaliwanag. Sana walang mangyaring masama sa mga bata. Lagi mo silang babantayan. At sana rin po tanggapin na ng mga lamang lupa ang ginawa nating pag-aalay. Sana nga, Karina. Sana nga. Halika! Sumunod ka sa akin, Mama. Leslie, anak. Pumasok ka na sa kwarto niyo. Matulog ka na ulit. Hindi! Maglalaro pa tayo. Leslie, madaling araw na anak. Ano bang nangyayari sa'yo? Ayan. Dito tayo, Mama. Ha? Bakit ganyan ang itsura mo, Leslie? Nagbago ang anyo mo! Maniningil ulit ako. Isarap na ng lupa! At kukunin din kita.
nagising ako sa pagsigaw niyo. Wala sa tabi ko si Minnie. At... Ayun! Sa swimming pool! si Minnie. Pati na yung nakalutang. Dilatang mata. Zardo, iligtas mo siya. Dali natin siya sa ospital. Ano nangyari? Anong nangyari? Bakit matagal si Papa sa loob? Gusto ko na pong makita si Mama. Leslie, kailangang maghintay tayo dito. Pumasok na tayo sa loob, Yaya. Hindi pwede. Ang sabi ng nurse, dito lang tayo habang nire-revive ang mama mo. Papa, kumusta po si Mama? Leslie. Anak. Kuya Sardo, ano pong nangyari? Wala na. Wala na si Minnie. Paano kung wala, Papa? Iniwanan tayo ng mama mo, anak. Mama! Leslie! Bakit ito nangyari? Bakit siya nasa swimming pool? Bakit kami natutulog? Anong ginawa ni Minnie? Bakit siya nalunod? Bakit? Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ito mangyayari. Nanay Saning, nagkataon lang ang lahat. Si Tere, nagkataon lang din ba ang pagkamatay niya? Hindi totoo ang nuno sa punso. Sino ba ang susunod na mamamatay bago ka maniwala? Wala nang dapat mamatay. At wala nang mamamatay. At paano mong nasisiguro? Basta wala nang mamamatay. Patatakpan ko ang swimming pool. Wala mo nang gagamit ng swimming pool. Mahirap na kalaban ng mga lamang lupa. Anong gusto mong gawin ko, inay? Hindi ako naniniwala sa lamang lupa na sinasabi mo. Sardo, humingi ka ng tawad sa kanila. 2 buhay na ang nabuwis. Ibabalik ko na lang ang bundok ng lupa. Hindi mo na yun maibabalik pa. Sila lang ang nakakalikha ng sarili nilang bahay. Imposible kayong kausap. Zardo, humingi ka ng tawad sa kanila. Naririto lang sila sa paligid. Natatandaan kong sinabi ni Minnie. Inimbita niyang manirahan sa bahay niyo ang mga nilalang matapos niyong patagin ang punso. Ano? Isiyang malaking kalokohan. Hindi yan kalukuhan. Buhay ni Minnie ang naging kabayaran. Inay, pakiusap. Tigilan na natin to. Nagluluksa kami dahil sa pagkamatay ni Minnie. At ako, wala ba akong karapatang magluksa? Anak ko ang namatay. Anak ko ang pinarusahan dahil sa kasalanang ikaw ang may gawa. Tandaan mo, Sardo. Hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa mga nilalang ng punso, patuloy tayong lahat ng mga nganib. Tandaan mo yan! Ganyan nga. Magluksa kayo, mag-away kayo, magtalo-talo. Dahil kaming mga itim na nilalang, hindi pa kami tapos maningil. May susunod pa. May susunod pa. May susunod pa. Leslie, gising. Mama, buhay ka! Oo, isasama na kita. Opo, Mama. Gusto kong sumama sa'yo. Halika na, anak. Sumunod ka sa akin. Yung mga kapatid ko, hindi po ba natin sila isasama? May oras para sa kanila. Ikaw muna, Leslie. Sige po. Tayo na? Saan po tayo pupunta? Doon sa lugar
na hindi ka na masasaktan. Opo, Mama. Gusto ko po dun. Gusto ko makasama ka dun. Mama, bakit po nandito tayo sa gilid ng swimming pool? Dito ako nakatira. Dito na ako ngayon naninirahan. Mama, bakit po nag-ibang itsura niyo? Ikaw ang tunay kong itsura. Sino po kayo? Maliit na nilalang, matutuli sa mga kuko, at ang pula ng mga mata niyo. Ako, ang naninirahan sa punso na ipinagdiba ng iyong ama. Tulong! Halika, isasama kita. Ayoko! 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 Ang sinabi ng itim na duwende, iisa-isahin niyang kukunin ang mga kasamahan sa bahay ni Zardo. Isa-isa, nais siyang makaramdam ng pagdurusa. Gusto niyang maramdaman ng mga ito ang ginawang perwisyo sa kanila. At pagkatapos daw ng lahat ng mga kasamahan ni Zardo, doon sa pinakahuling pagkakataon, doon matitikman ni Zardo ang ibig sabihin ng tunay na kalupitan. Pero nauunawaan na kaya ni Zardo na lahat ito'y resulta ng kanyang maling desisyon? Kapag humingi ba talaga siya ng tawad sa mga naninirahan sa punso? I am sorry. Magkakaroon ng mga ito ng pagbabago ng kanilang puso. Yan ang ating malalaman maya-maya lamang, mga kapatid. Ito pa rin po ang programang Sana Lord. At sana po ay suwabe ang inyong umaga, suwabe ang inyong pananghalian. At kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Hindi ka. Alright! Hello. Naaamoy ko na yung pananghalian ninyo, mga kapatid. Ito pa rin po ang programang Sana Lord. Ulitin po natin, isang linggo na po nakakaraan mula sa ating bagong time slot na alas 11 ng umaga. Boom na boom, mga kapatid. At kung kayo po ay nabibitin sa ating kwentuhan, nais nyo pang madagdagan, maaari pong pumunta lamang sa ating YouTube channel. Hanapin po ang 105.9 True FM na YouTube channel at doon makikita ninyo na nakaimbak ang lahat ng mga kwentong inyong napakinggan, inyong kinagiliwan at nais balik-balikan. Anytime, anywhere, maaari nyo pong i-share tulad po ng pag-share ninyo sa ating kwento sa araw na ito. Maaari pong ipadala ang link, halimbawa, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kung kayo po ay nasa biyahe. No? Masarap siyang pakinggan, lalo-lalo ng mga kwento ng kababalagan at kakatakutan. Baka busy kayo. Tuwing Lunes, tulad ngayon, at Biyernes, yan po ang maririnig ninyo. Masarap siya pakinggan sa biyahe, no? Bakit? Oo. Hindi wag panoorin para sa tenga. Bagamat makikita nyo pong gaano kagagaling ang ating mga artista. Aba. Maraming salamat po. Sila. Alright. Kasi Puliente, ipapakilala ba natin ang mga artista natin o hindi? At ang mga, okay. Sino ang to? dulang pinakikinggan po ninyo na pinamagatang Kapag Nuno ang Napuno ay sinulat po ni Pilitan Wakyo Mangasinan sa direksyon ni Eric Galvez.
Kaya naman, palakpakan natin ang mga artista natin na kayang magboses duwende at kayang magboses higante. Okay, ang gumaganap na Leslie at Minnie ay si Aya Mandak. Si Ginong Rafael Miranda naman ang bumoboses sa itim na duwende. At kay Ramon. Kay Joam Santiago naman nabibilang kay Joam Santiago ang tinig na bumubuhay sa duwending puti. At kay Zardo. Palakpakan natin ang mga artista natin ito. Meron pa, of course. Pwede ba nating si Cathy Puliente lang ang makakalimot kay Marita Nadal bilang Karina at Saning. Palakpakan po natin ang mga artista natin, mga kapatid. Hello kay Ginong Ryan Barrion, Kuya Al Mendoza. Hello din mga kapatid kay Orly Madela. Sa lahat ng mga step bro at step sis, Aldrin Dimbicio, Alvin Eusebio ng Farmers Plaza. Sa lahat ng mga uring mandirigma ng kalsada, mabuhay ka tulad ni Art Rebaldo. Tulad din ni Tatay Pablo Gutierrez ng Sampaloc, Manila. Siyempre, pwede ba natin kalimutan ang mag-asawang Tess and June Ditona ng Botolan, Zambales. Sana all. John Mark Burgos, hello sa inyo. Georgette Pansakala, Bong Pedraheta, si Leon Ebonia. Okay, yan muna ang pabati natin mga kapatid. Babawi tayo bukas. Babalikan po natin ang ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan nating pasalamatan ng mga taong ito. Walang maririnig sa programang ito kung wala sila Milandones, Dino Pangaliban at Ray Santos. Ang ating program assistants, Leb Ganaban, Mia Bogarin de Guzman. Ang ating researcher at siya rin umuupo bilang EP, director producer natin mga kapatid, ay si Catherine May Puliente. Ang ating technical director ay si Tata Nanding Bazate. Ang studio technician, hindi ba si Aaron Tolentino yan? Si Kuya Rom si Recto Rico Robles. Suabe. Ang ating editor ay si Neil Patrick Maniki. Ang nagpo-produce ng ating drama ay si John Christopher Lara. Bawat tunog na inyong nadirinig ay nagmumula sa mga daliri ng lover boy ng Paranaque, si Erwin Marcoleta Ocaña. Ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera. At ito na po ang huling bahagi ng ating drama. Ang hindi natin alam at dapat nating tandaan, napakalawak ng mundong ito. At ang lawak niya, ang kanyang saklaw ay hindi tumitigil sa naaabot lamang ng ating mga mata. Hindi lamang tayo ang natatanging residente dito sa planeta. At napakalaking kahangalan at kayabangan na isipin na tayo ang hari. At pag-aari natin itong kaharian, dapat nating malaman na tayo'y nakikiraan lamang sa mundo na ating ginagalawan. At dapat tayong mag-ingat, maging magalang sa mga puwersang hindi natin tanaw sa mundong ibabaw. Kahit hindi ka naniniwala sa mga lamang lupa, sa mga duwende, o ano pang mga nilalang na pambihira, wala namang mawawala sa pagsasabi ng tabi-tabi po, makikiraan po. True. Dahil kung sa tondo nga mga inuman doon, di ba? Makikiraan ka lang makikiraan lang po, di ba? Gagawin mo yun. Paano pa kaya itong mga nilalang na hindi natin nakikita pero tunay na makapangyarihan, wala namang kabawasan sa ating pagkatao.
sa pagsasabi ng mga bagay na ito. Nagpapakita lang ito na meron kang respeto sa mga nangyayari sa paligid mo. Dahil napakalaking misteryo pa rin ang kalikasan. At anuman ang gawin nating kasarian sa daigdig na yan, malalaman natin ang parusa at ang tindi ng kanilang kalupitan. Tulad na lang ng dahan-dahan na nalalaman ng pamilya sa ating radiodrama. Isa-isa ang nawawala. At etong si Zardo, sa kanya nakareserba ang pinakahuli at pinakamatinding parusa. Ito na po ang huling bahagi ng kwentong sinulat ni Didit Tanawaki o Marasigan na pinamagatang Kapag ang nuno ang napuno. Naku, may sumisigaw. Naku po, baka isa sa mga bata. Kailangan bilisan ko pa. Hindi sila dapat mapahamak. Yaya! Yaya Karina! Leslie, nasan ka? Madilim dito sa Arden. Dito sa pool! Kasama kita! Yaya! Leslie, halika. Abutin mo ang kamay ko. Yaya! Bilisan mo. Huwag mo ako bibitawan! Bakit ang bigat mo? Hindi kita maiahon sa tubig. Yaya! Huwag mo ako bibitawan! Hindi, Leslie. Hindi ko papayagang makabitaw ka. Kung gano'n, isasama na rin kita! Hindi, isang lamang lupa. Isasama ko kayong dalawa! Pilo, ano nangyari? Nakita mo ba sila? Kuya, wala sa basement eh. Wala rin sa paradahan ng kotse. Sa swimming pool na lang. Doon na lang tayo hindi nagpunta. Pero kuya, nakatakip naman yung pool ah. Ako pa nga naglagay ng takip para hindi mo na ito magamit Doon eh. tayo sa pool. Gusto ko makasiguro, Pilo. Zardo, may kamay. May kamay na nakahawak sa takip ng swimming pool. Pilo! Angatin mo ang takip! Bilisan mo! Opo kuya! Lulusong na ako! Hindi! Hindi! Si Karina! Hawak niyang isang kamay ni Leslie! Baka buhay pa sila! Dali natin sa ospital! Leslie, apo! Mahabaging langit! Paano ito nangyari? Inay! Tulungan mo kami! Kunin natin sa tubig sina Karina at Leslie! Dadali natin sila sa ospital! Ano, Sardo? Anong sabi ng doktor? Maghintay daw tayo rito sa labas. Hindi pwedeng mamatay ang apo ko. Hindi pa naililibing si Minnie. Sardo, hindi ko makakayanan ang magkakasunod na trahedyang ito. Oh, Diyos ko, huwag po. Huwag niyo po itong ipahindulot, Panginoon. Doktor, kumusta na? Na-revive niyo ba silang dalawa? Buhay sila! Buhay ang anak ko! Dok, bakit kayo umiiling? Hindi patay ang aking apo. Hindi, Dok! Hindi pwede mangyari to! Hindi pwede mangyari to! Hindi! Hanggang kailan tayo marurusahan ng mga lamang lupa, Sardo? Tama na!
na to. Tigil nyo na to. Nagsisisi na ako. Wala na ako ninyo. Ibalik niyo ang buhay ni Minnie. Ibalik niyo si Leslie. Ako na lang. Hindi ko na kayang mabuhay kung lahat sila mawawala sa akin. Ako ninyo. Ako na! Ikaw! Ikaw ang kumuha sa mag-ina ko! At sa dalawa kong kasambahay! Ako nga. Kami ang mga itim na nilalang. At ngayon, susundin ko ang gusto mo. Isasama na rin kita. Sige! Turin niyo na ako! Wala na rin halaga ang buhay ko. Magsisimon ako! Huli na! Pahihirapan ka muna namin. Dahil ikaw ang nag-utos gawa sa akin ng aming bahay. Anong gagawin niyo sa akin? Pagsahan! Pagsahan! Pahihirapan ka namin hanggang sa mawalan ka ng buhay. Kuya Sardo! May narinig akong kalabog sa... Kuya! Nanginginig siya. Nakahadusay sa sahig. Kuya Sardo! Anong nangyari sa'yo? Kuya Sardo! Ikaw! Isasama ka rin namin! Hindi! Itim na duwende! Totoo ang duwende! Oo, totoo kami. At dahil sa paglapastangan niyo sa aming tahanan, ito na ang kabayaran, ang inyong buhay! Hindi! Anong gagawin niyo sa akin? Maraming itim na duwende! Pinaliligiran ako! Naku! Patawad po! Hindi ko na po ulitin! Patawad! Ibalik mo na sa dati ang lahat, itim! Humingi na sila ng tawad! Nakita na nila ang kanilang kamalian! Hindi! Hindi lahat ay maibabalik sa dati, puti! Pero nangako ka! Parurusahan mo lang si Sardo! Hanggang sa makita niya ang ginawa niyang mali! Gusto kong manatili ang parusa! Hindi ito tama! Nag-aray na sila! Humingi ng tawad! Nakita nating nagdusa ng matandang si Saning! Ibinagtanggol niya tayo! Naniwala siya sa atin! Bilang pagtupad sa balanse ng kalikasan, ibalik mo sa tao ang para sa tao! Mga apo, tayo nang kumain. Ako nang gigising kay Zardo. Maaga pa silang mag-aasikaso ni Pilu sa hardware store. Good morning, Nanay Saning. Good morning, Lola! Good morning. O sige na, maupo na kayo. Sabay-sabay na tayo mag-aalmusal. Hintayin na lang natin ang papa mo, Leslie. Zardo, gising na. Kakain na tayo at... Hindi! Dilat ang kanyang mata. Hawak niya ang dibdib niya. Hindi na siya humihinga. Inay! Inay! Minnie! Bakit? Si Zardo! Hindi na siya humihinga! Tingnan niyo! Wala na siyang pulso, Minnie. Siningil na siya ng nuno sa punso. Hindi. Inay, nakiusap ako sa kanila na ilipat ang kanilang bahay. Huwag lang tayong parusahan. Pwede naman silang lumipat ng bahay. Tama. Inilipat nga nila ang kanilang bahay, Minnie. Anong sinasabi niyo, Inay? Kinuha nila si Sardo. At ngayon, ang punso nila hayon. Nasa tabi na ng bintana ninyo. Hindi. Hindi! Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X,
at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.